Nagsimula na po yung Speedchess Championship 2024, isang bigating tournament na ginaganap taon-taon dito po sa chess.com. At ito po ang mga kalahok. Mahihina. Magnus Nakamura, Fabi Wesley Alireza, MBL Grishuk Sarana, Erigaisi Lasabik Niman, Nepo, Duda Martinez, Minle at Noderbek Abdusatorov. So 16 players po yan maglalaglagan. Ano po ang format ng torneo o time control? So yun na nga po, laglagan sila at ito po ang style ng Speedchess Championship sa mga hindi nakakaalam, no? So, meron po silang 90 minutes na maglalaro sila ng 5 minutes plus 1 second increment, 60 minutes of 3 plus 1, and then 30 minutes of 1 plus 1. So, maraming laban ito. I-add lang po yung score after ng laban kung sino may pinakamataas sa score, siya ang panalo. Hindi ko po muna ipapakita yung bracketing sa huling part na ng video. Pero, eto muna gawin natin. Analyze natin yung game between Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Leto Wan Min. Ayan. So, nangyari po yung game na ipapakita ko sa game number 23 nila wherein 1 plus 1 na yung time control. Masyado po kasi akong nabilib sa ginawa dito ni Magnus. Ganito lang pala kadaling patayin ang center counter na ganito. Tingnan nyo po puti po si Magnus, nag-ipor po yan eh. So, sinagot po yan ng center counter D5. Ngayon, takes, tapos queen takes d5, knight c3, at yung kalaban ni Magnus, umatras. Grabe, no? Ang common po kasi is queen d6 nga, at meron din po queen a5 na popular, no? Pero ang tinira nga queen d8, at madalas ko po yan nai-encounter sa bullet. Hindi ko alam gagawin ko eh, kasi parang ang weird, umatras lang. Lamang ako sa development, pero paano yung mabilis na paraan? Aba, tingnan yung ginawa ni Magnus, dinipor. Yan din yung ginagawa ko. At ito pong si Let One Min, nag-C6, which is normal yan. Normal po yan. Diyan kasi pumupunta yung reyna mamaya eh. Anyway, sinagot po yan ni Magnus ng knight F3. Pagka knight F3, bishop F5, ito po isang weird. Kasi usually dito yan, tutulakan mo lang. Pero pag bishop F5, anong gagawin? Eh, Magnus, nag-knight lang po sa may H4. Yan pala yung kailangan gawin. No? Galing ni Magnus, ang bilis niyang tumira. So, pumunta doon, tinex, kinapture, and then nag-G3 lang. So, pero bishop, pupunta po dito yung bishop niya, magkakasling. So, nag-E6 lang po yan, bishop dito na nga, knight F6, and then castling. Pagkakasling, bishop E7, nag-knight lang doon, no? Iikot, aba, hindi basta ikot ang gagawin. Kasi pagkakasling po niyan, yun pala yun. Itutulak niya yung mga pawn sa gitna, kokontrolin niya. So, ito naman pong item, ay nag-A5 lang. Pagka A5, sinagot lang ng queen B3 ni Magnus. Medyo lamang pa na konti sa oras sila ito, no? Nag-start yan ng 1 minute, pero hindi pa sila bumababa. Pero si Magnus, lamang na daw. Maganda pala yung ganyang approach. Aba, tingnan natin ano mangyayari. Kung hindi 7 po yan, wait. Bakit hindi dito? Kung hindi 7 to defend, pero bakit hindi dito? Kasi may bishop F4. Kaya dyan siya pumunta. So, sinagot po yan ng bishop E3, in A5 or A4, umatras, in A3, rook B1. Number 1 engine mo para gamit agad pag nagkapalit. So, nag-queen C8 po yan. Bakit? Para palabasin yung kabayo. Hindi kasi ma-develop. Eh, sinagot lang po ni Magnus ng queen B3. For some reason, mariba daw, pero ang ganda ng idea eh. So, gusto po mangyari na Magnus, pagka takes mo, rook takes, paano mo didepensahan ito? Hindi madepensahan. Hindi po pwedeng depensahan na ganito, tutulakan ko. May ganon. Hindi mo maitula kasi malilibre lang, di ba? May ganun pang ako. Kaya napilitan po yan, mag-develop na lang ng kabayo. Kinapture po yan ni Magnus. Takes, and then kinapture. At kung titingnan yung oras, grabe na, lamang na si Magnus. Kanina, mabilis si Let One Min, pero wala na. Lamang ng Magnus here. So, nag-knight C1 na lang. Number 1 engine move pa rin. Nag-rook A6. Knight D3. Number 1 engine move pa rin. So, kung mapapansin nyo po, tatalon yung kabayo dito eh. Ang ginawa po ng white or ng black, nag-rook C8. Para saan? Depensa lang. Ewan ko ba dinidepensahan kahit meron na. Pero tingin ko, inantabayanan niya yung parating na ganito. Pero si Magnus, tinalon pa rin. At ang matindi pagkatalo ni Magnus, nag-resign si Let One Min. Bakit po siya nag-resign? Ang threat po niyan, dalawa. Kakainin to, kakainin yon. Eh, coach,
Hindi ba pwedeng kainin mo lang, simpleng palit. Pagka-takes mo, itakbo mo yung kabayo, hindi pwede kasi babagsak yun. So, 1 piece down. Coach, depensahan natin to. Hindi din pwede. Mawawalan ng bantay ito. So, ngisay-ngisay. At hindi na kinaya ni Letwan Min. Nag-resign na lang. Pati sa oras, tambak din eh. At ba't ako bumilib dito kay Magnus? Tingnan nyo po yung accuracy ni Magnus dito. This is bullet game. Ang bilis tumira, 94.6 accuracy pa rin. Di nakatatao to si Magnus eh. Anyway, ano po ang resulta ng mga laban? Tingnan po natin yung bracketing. Ito po yung bracketing. So, si Magnus tinalo si Letwan Min. Ano ang score? Hindi ko pa na nasabi kanina. Ayan, tingnan nyo. 20.5, 3.5. Close fight. Close fight. Pero ito ang totoong close fight. Arjun Erigaisi at Duda. Close fight na close fight to. 10-12, dikit na dikit, 10 puntos lang diferensya, 2 puntos ang diferensya, no? At ang maglalaban po is sa semifinals ito or quarterfinals ay si Magnus at Arjun Erigaisi. MBL, naku po, kabrakit ni Hans Mokniman, na kung saan kabrakit din ni Wesley, kalaban ni Wesley Dennis Lasabik. Si Caro, panalo din kay Jose Martinez, 14-8, medyo hindi ganun kalamang si At kasalukuyan po naglalaro ngayon si Nepo at Noterbeck. So, yan po yung pinaka-bracket. Interesting yung kay Wesley. Oh. Kung sakaling makalusod siya kay Dennis Lasabik, na laging nagcha-champion sa Title Tuesday, sobrang bilis ng batang ito. Tinatalo lagi sila Magnus Hikaru. Saka sila Alireza. Yung huling Title Tuesday, tinalo niya si Alireza eh. Saka si Hikaru eh. So, kung makalusot mo na si Wesley sa batang na yan, malakas yan talaga sa online yung bata na yan eh. Makakalaban niya yung winner between MBL at Hans Mokniman. Naku po, mabigat yung trabaho ni Wesley. At pag nakalusot siya sa mga yan, makakalaban niya, baka si Magnus. Ayan, magka-bracket sila eh. Anyway, abangan po natin kung anong mangyayari. Salamat po sa inyong support mga kabiyahe. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share. Follow and subscribe. Bye-bye po. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.